Okay, so continue tayo dito sa eccentrically loaded column. So this time is ibahin natin yung applied factored load natin, no? So bale check lang natin yung adequacy. For PU na 1,600 and then yung MU natin is 320 kilonewton meter. So okay, ganyan ha. So sa previous na video na compute na natin yung balance condition tsaka yung sa tension control, no? Bali ito yung nakuha natin, adequate siya for 2001 pero sa 2010 or 2015 hindi na. So this time is i-check natin yung column adequacy. If yung PU natin is 1,600 kilonewton and then yung MU natin is 320 kilonewton meter. So computein muna natin yung value nung eccentricity ngayon. So we have MU all over yung PU. So yung MU is just 320 times 10 to the power of 6 all over yung PU natin na 1,600 kilonewton. Okay? So bali dito okay, so bali dito this is gawin ko na lang itong 3. So times 10 to the power of 3 para meron akong kilonewton. Bali yung change ko lang yung meter. So ginawa kong mm. So cancel out yung kilonewton, yung matitira is mm. So meron tayong 320 times 10 to the power of 3 divided by 1,600. So meron tayong 200 mm. So since yung E natin is less than nung E balance, kasi yung E balance natin, kung babalikan natin yung sinolve natin sa balance condition is ito yun, no? Yung E balance 386.5. So less than siya ng 386.5. 386.5 mm. So therefore this is compression control. Okay? So bali yung assumption natin dito na compression steel yields. So yung Fs natin equals Fy, and then yung magiging assumption natin for tension steel does not yields, no? So yung Fs is not equal to Fy. So yung Fs natin is less than Fy. Okay, so ito yung pinakamagandang assumption din, no? Pero i-verify mo pa yan kalauna, no? Kung tama yung naging assumption mo. Okay, so we just need to assume. So bali dito meron tayong strain ng steel, that is just 0.003 nung D minus C all over C, di ba? And then yung Fs natin is ES, then strain ng ES, so meron tayong 200,000 times 0.003 ng D minus C all over C. So meron tayong 600
ng D minus C all over C. So ito na yung gagamitin natin na formula for the Fs. Okay, so I hope klaro tayo dito. So ngayon yung effective depth natin that is given in the problem pa rin, kung babalikan natin yun dito, nakita na. So we have 537.5. So yan yung effective depth. So we have 600 nung 537.5 minus C all over C. Ayan. So assume natin na may in-assume natin na yung Fs prime is equal nung Fy. So ibig sabihin sa Cs prime meron tayong Es prime Fy minus 0.85 nung Fc prime. So therefore this is 1847 times 414 minus 0.85 times 20.7. So divide ko na lang to ng 10 to the power of 3 para makuha ko na yung sagot, and that is just equal to 732.16 kilonewton. Next is yung CC. Meron tayong 0.85 nung FC prime EB. So we have 0.85 ng 20.7. So yung A natin, alam natin that is beta C. So that is 0.85 nung C. So I have 0.85 nung C. And then times 350 yung width natin. Ito 350. And then divide ko na lang to ng 10 to the power of 3 para automatic yung sagot is in kilonewton. So divide 10 to the power of 3. So yung sagot niya for the CC is just 5.234 C. Okay, kilonewton. Next is yung sa tension. Bakit ginawa nating C, no? Kung babalikin kasi natin dito, yung gagamitin kasi natin na formula is yung Fs, and then yung Fs natin is naka in terms of C. So mas maganda na yung dito sa CC mo naka in terms of C din. Kaya ganun, no? So anyway, so meron na tayong ES, Fs. So this is 1847, no? Sa previous na video pa. Na-compute na natin yan eh. Dito is, ito na, no? Yung 600 times 537.5 minus C all over C. And then, divide ko na lang to ng 10 to the power of 3. Para automatic yung sagot ko is in kilonewton. So, this becomes 1108.2 ng 537.5 minus C all over C. And this one is in kilonewton, di ba? Kung ano mo yan, yung 1847 times 600, divide mo yan ng 10 to the power of 3. Ito, 1108.2. Okay, so meron na tayong ganitong value. So pwede natin kunin yung summation of forces. So di ba ganito lagi yung itsura niya? So kunin ko na lang to. Okay, so since ganito lagi yung itsura niya, kunin ko na lang yan. So this time i-substitute natin yung value. So I have Pn plus 1108.2 times 537.5 minus C all over C, and then equals ng CC, which is 5.234 nung C plus yung CS prime natin, no? 732.16. Okay, so bali dito meron na tayong Pn
and that is just equal to 732.16 plus 5.234 minus 5 C minus 1108.2 ng 537.5 minus C all over C. So assume ko na lang na this is equation A. Next, so punta ako sa moment. So yung moment pa rin is ganito man lagi yung formula. Okay, pero yung formula na yan is sa balance condition pa pinakita ko kung saan galing, no? Dito yan galing, yeah, sa diagram na to. So dito yan galing sa load diagram, which is nakuha natin yan sa balance condition pa. So which is yun na lagi yung gagamitin mo, no? So copy ko na lang yan. So hindi ko na ulit-ulitin yan. So I have summation of moment. So yung PN natin is at is ko na lang muna. And then yung X natin, di ba na-compute na natin yan? Di ba yung X natin is ito yung equation niya. Makikita mo sa figure. So ganito man lagi, di ba? So kunin ko na lang to. Copy. Yung Z is ito yan, no? Yung ito yan, no? Ito yan. Ito yung pag-compute natin. Okay, ito yung nakikita nyo sa figure na to. So, plus na lang sa E. Okay? So, bali, plus ko na lang yung E dito. So, this becomes 237.5 plus ang A na to, no? 200. So therefore this is 437.5 mm. So Pn times ang X nato na 437.5 minus 732 yung CS prime 732.16 and then we have 537.5, D prime is 62.5 and then minus lang nato og CC which is ito, no? 5. This is point, no? 5.234 C 5.234 C times 537.5 minus 0.85 ng C divided by 2. And this must be equal to 0. So if we simplify that, so makuha na to ang kaninga value. So this is just so ano siya, no? Computan sa natin eh. So 732 times 732.16 times 537.5 minus 62.5 divide na lang na ako na siya og 437.5. So na tayo 794.92. So we have 794.92 plus only CC na pod. Okay. CC, so bali 5.234 C times katong 537.5. Okay, divide na lang na ako ni siya og 437.5. Pila na siya? 6.43. Okay, so 6.43. So plus 6.43 C and then this becomes plus, no? So transpose na ako siya, so may mo siya og minus, so 0.85 divided by 2. Okay, so bali 0.85 divided by 2.
0.00508. Okay, so 0.00508, 0.00508. So kadawat na nag-C na. So C squared. So muna na itong equation for P2. So assume ko na lang na equation B. Okay, so equation A. So equate lang na lang nato ang equation A and equation B kay same man sila Pn, no? Ito po Pn pa ni. So equate na lang na ako ni. So kaning value kapihon na lang na ako na. Copy and paste. Group na sa ako. And then this must be equal to kanina po na value. Copy. Paste. So ano siya, no? So ato na computeon gamit ang calcu. So we have 732.16 plus 5.234C minus 108. Ani sa 537.5 minus C over C is equivalent to 794 plus 6.43 minus 0.00508. Okay? So ato na siya computeon. I think kasya na sa inyong calculator. 794.92 plus 6.43 sa alpha x minus 0.00508 alpha x squared. 732.16 plus 5.234 sa alpha c minus 1108.2 times 537.5 minus alpha x divided by alpha x. So shift solve. Okay, so pinaka ang acceptable lang is kaning 416.7748. 416.748. 416.748 mm. Okay, so na tayo value for C. So this time is so kung imo na siya i-program, no, probably mo gamit ka og one method sa numericals, katong Newton's method kung gusto nimo siya i-program. So ayan, mo gamit og numericals just to compute yung C. So, anyway, pwede man gapon sa unsa, mas dali lang kung numericals. So karon is ma-compute na nato ang, so i-check na nato kung tinood ba na atong assumption ng compression steel na yields or ang tension steel does not yield. So this is just equal to 0.003. This is C minus D prime all over C. And then i-check po nato ning ES which is 0.003. So C minus D, D minus C rather, D minus C all over C. So we have 0.003. Na-compute na nato ang C, that is 416.748 minus 62.5, di ba? In D prime. Kaya siya na, D prime 62.5. And then all over ang C nato na 416.748. So therefore ang answer ani is kumpitan sa nato. We have 0.003 times 416. 748 minus 62.5 all over 416.748. So na tayo 0.00255. Okay, so we have
0.00255. And take note, this is greater than sa strain nato sa y, di ba? Sa balance pa na compute nato na, no? So ako na lang siya kuhaon nga value. So mo ni siya, no? 0.00207. So mas dako siya. So pasabot, compression steel yields. Okay? So bali 0.00207. Sibong na sana ako na. So pasabot ani compression man no? So compression steel yields. Okay? So atong assumption, atong i-check sa first, before to nag-compute, nag-assume ta, no? That compression steel yields. So pasabot, okay na siya. Okay, so okay na ni siya dire. So next is i-check na to. So I have 0.003 and then ang D na to is 537, di ba? Kaning dire is mo ni siya, no? 537.5 minus ang C nato na compute 416.748, 416.748 all over 416.748. Okay, so ang iyang answer is kumpiton sa nato. So bali nato ay 0.003 times 537.5 0.5 minus 416.748 So kani siya, no? So natay 0.00087. So we have 0.00087. So this is greater than strain sa y, which is 0.00 less than. This is less than sa 0.207. So tama nga tong assumption na tension steel does not yield. Okay? So i-check na to nga tong assumption una, di ba? Before to nag-compute, nag-assume ta, no, na tension steel does not yield. So pasabot, okay atong assumption. So okay ato tanan computation. So I think, pero kung na may mali, you need to recompute ang C, ang A, ito, no? Compute ni mo usab, no? So sa tama na nga assumption. So since does not yield, so okay ni siya. So makompute na nato ang value sa PN, no? So pilion na lang ako ning mas gamay nga equation sa B. Okay, so using equation sa B, so we have PN, that is 794.92 plus 6.43 times 416.748 minus 0.00508 sa 416 squared. So na tayo value sa PN. Okay, so bali 794.92 plus 6.43 times ang C na 416.748 minus 0.00508 sa 416.748 squared. So na tayo answer for PN, and that is just equal to 2592.32 2592.321 kilonewton. 321 kilonewton. Okay, so na tayo value sa PN. So substitute na lang nato ang phi na PN nato dre. So I'll be using phi na 0.7. So I have 0.7 sa 2592.321. So we have
pila na siya. Uh, 2592.321 times 0.7. So we have 1814.62. 1814.62 kilonewton. Okay? Okay, so mo sa 2001, no? Kung gamitan nimo siya og 0.65, which is bagong reduction factor sa 2010 or 2015. So may mo ni siya og 0.65 sa 2592.321. Pila na siya? So this is 0.65, 1685. 1685.01 kilo niya. So mas nigamay ang iyang value, no? Pero anyway, bottom line is since ang applied na to na PU, di ba? Ang atong gi-applied dire is 1,600 kilonewton. 1,600 kilonewton. This is applied, no? Is less than sa ultimate capacity na 1814.62 kilonewton sa 2001. O less than po siya sa 2010 kilonewton 2010. So adequate na siya, no? So thus column section is adequate. Okay? So adequate ang ato ang section, no? Pag kaniya atong i-applied nga load. Okay? So kung balikan nato ang mga problem, kaya, no? So mas nigamay lang ang iyang moment, na mas dako ang moment diri. So mo tong nag-field ang B with respect sa 2010 or 2015. This ipasar na siya, no? Duda ko ang iyang actual, pero mas nigamay po ng iyang moment. So itong marag pasada na siya, no? Okay, ang column is good for compression or axial force. So anyway, bottom line is napakita na nako ang balance condition, and then sa tension control. So nakita nato diri ang tension control, and is balance condition na diri, ha? Diba? Kanin diri balance condition, na-compute nato ang mga balance, and balance. Then tension control, and katong last part natong i-compute is ang compression control. So kanya naman ito ma-encounter, no? So I think that's it. So see you in the next video. Thank you.